A glorious day to all of us. We welcome you to our online Sunday service. Live here at Jesus Coffee Page. Gather your family and be blessed today as we worship and praise the Lord. Let's welcome. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Pastor Ruban and Sister Isabel Lucy. Yes! Thank you, Lord! Salamat sa Panginoon. Good morning po. Good morning. Thank you, Jesus. Good morning po sa ating lahat. A happy Sunday. Thank you, Jesus, sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord. Pinagpalang umaga. Handa na tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. And let us give the Lord Jesus all the praise. And happy Sunday to all our viewers for joining us. This morning, we welcome you to our online Sunday service live dito sa Jesus Coffee Cavite Page. I'm Pastor Ruban. I'm Sister Isabel. Kasama namin si Kuya EJ. Ayan, salamat sa Panginoon. Aawit tayo sa ating Diyos at tagapagligtas. And it's a message for us to remember to be still and know that He is God. Sa mga first time po natin kasama, this morning, pakisay naman dyan, new blessing! Yeah, thank you, Lord! Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. We're so glad to praise and worship the Lord with you. Huwag na po tayo manood, makinig. Tayo po'y sumabay sa pagpupuri, Amen. Pagpapasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Please do like and share ang ating live video. Ibahagi na natin. Tag our loved ones, ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay para sabay-sabay tayong makapakinig ng mabuting balita galing sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Are you ready to praise the Lord? Come on, let's worship Jesus. Sabi sa salita ng ating Panginoon, Exodus chapter 14, verse 14, I will fight for you. You will know. Be still and you will know I am God, sabi ng ating Panginoon. Sa lahat ng laban, sa lahat ng bagyong dumaan, let's be still and know that He is God. Naman, church, sabay-sabay tayong umawit. Sama-sama ang buong pamilya. Jesus Coffee Cavite. Come on! Woo! Where do I find peace when the storm is shouting? How can I be still when the seas are raging? But when I sing your praise, my heart declares, be still and know you are God. And through all my days, I trust your name. I put my hope in you, God. Oh, be still and know you are God. Oh, God, set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Where do I find joy when there's pain all around me? How can I be sure when my faith is failing? But when I sing your praise, my heart declares, be still and know you are God. And through all my days, I trust your name. I put my hope in you, God. Oh, be still and know you are God. Oh, God, set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. I am not
found my hope in you, God. Sing it out. Oh, be still and know you are God. Oh, be still and know you are God. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Yes, Lord, set a fire. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Set a fire. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Oh, be still and know you are God. Oh, be still and know you are God. Yes, Lord, we be still and know that you are God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In the book of Psalms, chapter 5, verse 12, you will protect the righteous, Lord, like your shield. Thank you, Lord, for your protection. You will surround us with your unfailing love. Let's continue to worship the Lord. Let's lift our hands to Him. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, my God. In the midst of storm, Lord, thank you for reminding us that you surround us with your unfailing love. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord Jesus. Yes, Lord. Turn all our fears into peace, Lord Jesus. Help us to trust your name. Turn our fears into peace. Help me to trust your name. Don't let worries drown me. Throw them in the deepest sea. Sing it out. I'm casting my cares to your loving hands, even when I don't understand. Sing it out. You surround me like the mountains. You surround me with your love. In your presence, you protect me. You will save me through the storm. Yes, Lord, take away all the doubts in my heart. Help me to believe again, Lord Jesus. Hallelujah. Take my darling heart. Help me again to believe. I won't gaze to the waves. I'm fixing my eyes on you. Sing it out, church. I'm casting my cares to your loving hand, even when I don't understand. Come on, church. You surround me like the mountains. You surround me with your love. In your presence, you protect
our eyes, Lord. Open our eyes to see you, Jesus. We're never alone. You're right here with us. In the midst of the storm, you are King of all. Stronger and greater, now and forever. Open our eyes to see you, Jesus. When we're never alone, you're right here with us. In the midst of the storm, you're the King of all. Stronger and greater, now and forever. Yes, Lord. Surround us, Lord, with your love. You surround me like the mountains. You surround me with your love. In your presence, you protect me. You will save me through the storm. You surround me like the mountains. You surround me with your love. In your presence, you protect me. You will save me through the storm. You surround me like the mountains. You surround me with your love. In your presence, you protect me. You will save me through the storm. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving us. Thank you, Lord, for protecting us. Salamat, Panginoon, ngayong umaga, Lord God, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng proteksyon sa mga nagdaang bagyo sa buhay namin, Panginoon. Pinapaalala mo sa amin na kasama ka namin, Lord Jesus. At ikaw ay makapangyarihan. You are in control of everything. And Lord, right now, pinapanalangin namin ang mga tao na nasawi, Panginoon, ang mga tao na hanggang ngayon ay naghihintay ng rescue, Lord God. Sa Cagayan, sa Isabela, Lord, sa mga naapektuhan ng bagyo, Lord, hindi maiksi ay iyong kamay para tulungan sila ngayon. At naririnig mo ang aming panalangin, Lord. Magpadala ka ng tulong ngayon din, Panginoon, upang sila'y masagi, Panginoon. And Lord, hanapin mo rin sila. At para mapakinggan nila, Panginoon, ang mabuting balita at magkaroon din sila ng kaligtasan, Panginoon. Idalangin namin, ito'y pag-asa namin, Panginoon, na kahit na anumang bagyo ang dumaan sa buhay namin, meron kaming pag-asa na buhay na walang hanggan sa langit. Maraming salamat dahil, Lord, sa mga panahon na to, Panginoon, na lalo pang tumitibay ang aming pananampalataya sa mga pagsubok. Lalo mong pinapawalang bisa ang mga material na bagay sa paningin namin, Lord God. Ito'y madaling nasisira, nawawala, natatangay ng baha. Pero Lord, yung salita mo, ito'y buhay, mabisa. At ito'y magtatagal, magpakailanman, Panginoon. Kaya Lord, ang aming angkla, Lord, sa salita mo, sa mga pangako mo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa loob ng 8 buwan na kami pinotektahan mo. Salamat sa provision mo sa aming buong sambahayan, sa mga kapatid ko na patuloy na nanampalataya sa iyo, Panginoon. Hindi mo kami binibigo, Lord God. Salamat din sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, sa aming mga decisions sa bawat area ng buhay namin, Lord God. And Lord, salamat, Panginoon. More souls to harvest, Lord God. Marami pa kaming maabot, Lord Jesus. Makarinig, ito yung pinaka-importante sa lahat, Panginoon. Ang iyong salita, ang iyong buhay na walang hanggan ay binibigay sa mga tao, Panginoon. Tulungan mo kami, ipaisip mo sa amin, ang mga kaibigan, kapamilya pa namin, mga kakilala namin, Lord God.
na kailangan ng tulong mo ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa apoy ng Espiritu Santo, Lord God, na nakakulong sa aming buto, nag-uumapaw, Panginoon, Lord. Tulungan mo kami, bigyan mo kami lalo ng kapangyarihan, bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami, Lord, ng boldness, Lord, ng courage, Lord, katapangan, to share your word. Di kami mahiyang magtag ng mga kaibigan namin, Panginoon. Huwag ka namin ikahiya, huwag ka namin ikahiyang ibahagi, Panginoon. Di kapangyarihan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Buksan mo yung aming mata, Panginoon, na sa mga panahon na to, na lalo kaming manumbalik sa iyo, Lord, na wala na kaming aasahan, na matibay dito sa mundo. You are our rock, Lord God. Ikaw ang bato na sandigan namin, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa patuloy, Panginoon, na binibigyan mo ng kagalingan ang aming mga kapatid na ngayon ay nagkaroon ng mga sakit, Lord God, nahawa ng virus, sakit sa isip, cancer, Lord, mga kidney stones, Lord. In the name of Jesus, Lord, pakita mo kung paano mo pinagaling lahat ng may sakit, Panginoon. Ikaw pa rin, Panginoon namin ngayon, at magpakailanman yung kapangyarihan na yan, Panginoon, ang magpapagaling din sa amin, sa mga kapatid namin, Lord. Nakakaranas ngayon ng kabigatan, kalungkutan, panghihina. Lord, muli mo kaming binabangon. Amen. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon, na nasa amin, Lord Jesus, at tumutulong sa amin, ito'y gaway namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong pinapalakas ang iyong mga anak, Panginoon. Pinapalakas ang aming physical na katawan, ang aming immune system, ang aming espiritu, Lord. Maraming salamat sa inyo, Lord Jesus. And Lord, in the name of Jesus, we rebuke any spirit of death out in our family, Panginoon. Spirit of heaviness, Lord, spirit of fear, stress, doubt, panic, depression, curses, and corruption, Lord God. And Lord, pinagpipray po namin yung Pilipinas, Panginoon, ang mga nasa lantal, Lord Jesus, ngayon. Tulungan mo yung mga government leaders namin. Lord, open their eyes, Panginoon, na makita, Panginoon, yung mga tao, bigyan ng mga tulong, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. We declare that we will live and we will not die. We are strong in the Lord. No weapon formed against us will ever prosper. We are covered by your blood, Panginoon. And Lord, we receive right now victory. We receive revelation, Lord God. We receive the strength. We receive the power coming from you, Panginoon. And all human race will see your salvation in Jesus' name. Amen and amen. Let's continue to sing our Lord. Let's continue to worship Him. Panalangin natin na buksan ang ating mga mata, Panginoon. Makita ka namin, Jesus. In your presence, you protect me, you will save me through the storm. One more time. You surround me like the mountains, you surround me with your love. In your presence, you protect me, you will save me through the storm. Open our eyes to see you, Jesus. We're never alone, you're right here with us. In the midst of the storm, you are King of all, stronger and greater, now and forever. Open our eyes to see you, Jesus. We're never alone, you are right here with us. In the midst of the storm, you are King of all, stronger and greater, now and forever. You surround me like the mountains, you
presence. You protect me. You will save me through the storm. Palakpak sa ating Panginoong buhay. Salamat, Lord Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for this new song. Thank you, Lord, that the Lord is surrounding us by His presence. We are never alone. Amen. Thank you, Jesus. Good morning po sa ating lahat. We welcome you sa ating online Sunday service, 10 a.m. dito sa Jesus Coffee, Cavite page. Salamat sa mga kapatid natin nagpuri at sumamba sa Panginoon. We know that you are blessed. Let us continue to invite the presence of God in our homes kahit nasa tahanan tayo. And we know we are one in the Spirit and in faith na gusto nating ma-experience. At Lord, manahan ka nga po sa aming mga pagpupuri. Thank you, Lord. Ihanda na natin ang ating mga puso para sa pagdinig ng salita ng Diyos, sa pagpatuloy, sa pagsamba, sa pagbibigay. Kung kayo po yung first time makasama today, type nyo po dyan, new blessing. And also we invite you mga kapatid sa ating ibang services. Sa ating YouTube channel, meron tayong Jesus Coffee Cavite. Please follow, subscribe. Napanood nyo na ba yung time out natin, yung regalo, the gift of God to us, His Word, and the Lord Jesus Christ. Kaya, panoorin niyo po yung ating time out episode number 12 sa ating YouTube channel. And also, tomorrow, ayan, simula na naman ang ating online prayer meeting, 7 p.m. from Mondays to Fridays. Sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. And we invite you as we start our new series. Bukas po yan, Monday hanggang Friday. And coffee break, salamat sa Diyos sa mga nakatanggap at mga nanalo ng gifts and load. Congratulations! Woo! Ayan, pinasa sa amin, nag-electronic raffle tayo. Please follow and like our Facebook page. Paano nyo marireceive yung load? Paano nyo marireceive yung gifts? Ayan, congratulations, Brother Eugene Espiritu, Josie Nogoy, Leonie Rose Clarion. Congratulations sa inyong buhay. Thank you, Lord. And let us continue to worship the Lord with our giving. Salamat sa Panginoon. Pwede na tayo umupo. Amen. Thank you, Lord, brothers and sisters in Christ. Good morning. Good morning, everyone. At ayan, ilang days na naman, malapit na naman ang Kapaskuhan. Siyempre, ang mga ninong at ninang, andyan na naman, hinahanap ng kanilang mga inaanak. Buti na lang kamo ngayon, bawal pang lumabas sa mga bata, no? Thank you, Lord. Ayan, meron tayong mga pinangako sa ating mga inaanak ngayong December, ngayong Kapaskuhan. Dalangin natin na yung mga pinangako natin ay matupad. Mga kapatid, may question ako sa inyo. Meron bang nangako sa inyo talaga naman? Tapos hindi naman natupad, pinaasa lang tayo. Nasaktan, kung naranasan nyo na to, mga bagay na to, na may someone na nangako, tapos hindi naman tinutupad. Type nyo dyan, Amen. Ayan, thank you, Lord. Pero may good news kasi ako sa inyo ngayong umaga na to. Merong Diyos na nagkatawang tao, syempre ating Panginoon. Ang kanyang pangako, talaga naman sabi dun sa Joshua chapter 24, verse 45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Lahat ay natupad. Tayo ko dyan, lahat ay natupad. Napakasarap naman talaga na talagang pangakuan at talagang sigurado ka natutuparin yung mga pangako sa'yo, di ba? Kaya lang marami sa atin ngayon ang natatakot na alam mo yun, natatakot na silang maniwala, natatakot na uling umibig dahil maraming mga pangako, pero napapako nga, 'di ba? Pero salamat sa ating Panginoon dahil sabi mismo ng kanyang salita at tunay nga pag sinabi ng ating Panginoon, tutuparin niya iyon sa atin. Amen, amen. Type mo dyan, amen. Yes, Lord, tutuparin mo. Alam ko meron tayong mga pinangahawakang pangako ng ating Panginoon sa ating mga buhay, sa iba't ibang area at sa area nga ng finances. Gusto kong malaman, i-share sa inyo ngayong umaga na to, ano ba yung mga pangako every time that we give, we pay our tithes to the Lord? Ano ba yung mga pangakong ito? Alam mo, number one, God becomes our provider. Type mo dyan, God is my provider, my Jehovah Jireh.
In Jesus' name, thank you Lord. Alam mo yun, pag nagbabayad ka ng ikapo, inaalis mo na yung obligasyon sa sarili mo, hindi na ako yung nagpo-provide. Kaya anytime na ano man mangyari sa akin, mawawala man ang lahat ng mga bagay dito sa mundo. Minsan humihina yung negosyo ko, minsan yung trabaho ko hindi consistent. Pero ang aking Panginoon, ang may-ari ng langit at lupa, ito siya na ang magbibigay, magpro-provide ng lahat ng pangangailangan ng aking buong sambayan. Lagi na nating naririnig, Malakay 3:10, sabi dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Thank you, Lord. I-receive na natin tong pangako na to. Alam mo yun, wala na daw room para, alam mo yun, malagay natin yung mga ibubuhos ng ating Panginoon na mga biyaya. Alam mo, nakakatuwa kasi parehong Hebrew na word yung ginamit dito sa panahon ni Noah, nung bumaha. Sabi niya sa Genesis chapter 7:11, sabi dito, the floodgates of heaven were open. Pareho, the floodgates of heaven are open. Ibig sabihin kung papaano niya binuksan yon at nagbigay siya ng ulan, ng maraming ulan, kaya niya rin buksan ang durungawan ng langit para magbigay ng biyayang siksik, liglig at umaapaw. Alam niyo yung word na blessed dito, ang ibig sabihin nito sa Hebrew, sabi dito, to kneel or to praise. Alam mo yun na dahil sa sunod-sunod na biyayang ibibigay sa atin ng ating Panginoon, talagang thank you Lord, hallelujah, mapapaluhod ka na lang sa dami at hindi mo alam kung saan ilalagay. Let's claim the promise of tithing. God becomes your provider. At hindi lang yan, God becomes your protector. Amen! Sa Malakay 3:11, sabi dito, hindi ko hahayaang salantain ng mga balang ang inyong pananim at mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. Alam mo yung mga balak, ito yung mga salot, ito yung mga kumakain, sumisira dun sa mga pananim natin, sa trabaho natin. Alam mo yung may mga naninira sa atin. Alam mo, hindi niya hahayaan ni Lord. Alam mo, lalo pa tayong mapopromote. Dahil dito, siya yung nagpo-protect sa atin, nagpo-protect din dun sa ating trabaho, nagpo-protect dun sa ating negosyo, nagpo-protect sa ating buong sambahayan. Kaya let's claim the promise, God becomes our protector. Every time we pay our tithes, alam mo yun, ito yung pangako niya. Sabi dito, test me on this. Sa mga hindi pa nakakaranas nito, kaibigan, kapatid, kaibigan, kamag-anak nyo, i-share nyo tong word na to. Sabihin nyo, magsimula tayo, 10% is the starting point of giving sa ating Panginoon. Dito yung starting point ng ating obedience. Kaya sabi ni Lord, try nyo. Kaya kung hindi mo pa na itry natin mga kapatid. At sa mga patuloy naman na nagbibigay ng ikapo, salamat sa Panginoon sa buhay nyo at dalangin ko tuloy-tuloy hanggang sa muli niyang pagbabalik. Manatili tayong tapat mga kapatid. And last, alam nyo ba, ito yung maganda din. You become the partner with God. Nagiging partner mo si Lord saan? Sa expansion of His kingdom here on earth. Every time nagbibigay ka ng ikapo mo, alam mo yun, lalo pang napapalaganap yung salita ng ating Panginoon dito. Maraming naaabot yung mga workers natin, yung mga bayarin natin sa ating simbahan. Kaya ang kapartner natin si Lord Jesus, yung ating Panginoon. Kasi alam mo ba yun, pag hindi daw natin binibigay sa Malakay 3:8, pinagnanakawan natin si Lord. Kaya dapat hindi natin i-withhold. Hindi natin, alam mo yun, hindi natin sarilinin yung mga biyaya na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ibigay natin yung nararapat para sa Kanya. At itong mga pangako na ito matutupad sa pamagitan ng obedience natin sa ating Panginoon. At sabi sa kanyang salita, wala pang pangako ang hindi tunupad ng ating Panginoon. Kaya kung gusto nating ma-claim itong promise na to, God becomes our provider, He is our protector, and we become partner in the expansion of kingdom. Sabay-sabay tayo na tayo'y mapapaluhod, na tayo'y makakapagpuri dahil sa sobra-sobrang biyayang ibibigay sa atin ng Panginoon. Malulula tayo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Ito'y buhay, mabisa, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na magkaroon ng
puso na laging sumusunod, Panginoon, sa inyong salita. Alisin mo lahat ng pagdududa, Lord God, ng hindi pagtitiwala, Panginoon. Palitan mo to, Lord God, ng salita mo. Palitan mo ito, Panginoon, ng kapangyarihan mo, ng grasya mo, Panginoon. Salamat sa Espiritu Santo, Panginoon. Sa tanging grasya mo, Lord, kaya kami nakakapagbigay, Lord God. Lagi naming alalahanin, Panginoon, ikaw ang unang nagbigay sa amin, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord, galing sa iyo. Kaya, Lord, bilang pag-ibig din sa inyo, Panginoon, tutuparin namin ang inyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tinataas namin mga ikapu, love offering, pledge. Salamat, Lord God. Kiniklaim na po namin ang mga pangako mo. Ikaw ang aming provider, ikaw ang aming protector, Lord, at gusto ka naming maging partner, Lord, to expand your kingdom here on earth. Maraming salamat, Lord. Tinataas namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus, for that encouraging message for us to give to the kingdom of God. We thank you, Lord, for our faithful kingdom partners. Kabahagi ka namin sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. And we're not alone with this. We thank you for your life. Thank you for your continued support sa ating gawain, sa ministry. Salamat sa buhay mo. And we're praying that the Lord will give you and bless you with the maximum harvest. Hindi lang finances, we want that, but also with health, also with healing, also with favor. Kaya kung nanonood, nakikinig ka, be a kingdom partner. Marami pong paraan para makapagbigay tayo sa gawain ng Panginoon. Gusto ni Lord ma-experience mo yung fullness ng blessing niya. Kaya maging bahagi po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Lord. Thank you, Jesus. Good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating mga kapatid joining us on our online Sunday service. We welcome you sa mga first time. Pakitype new blessing. Ayan, thank you, Lord. Ako po si Pastor Ruben and we are Jesus Comfy Church. Ready na ba tayo? Tumayo na po tayong lahat para sa pagbasa ng kanyang salita. Buksan natin yung mga Bible natin sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verse 18 hanggang 19. Ayan, habang binubuksan natin yung ating mga Bible. Thank you, Lord. We are so excited to just share to you an opportunity para lalo tayong pagpalain ng Panginoon. Kung paano natin itinatayo yung ating bahay, buhay, tinutulungan tayo ng Panginoon, pinagpapala tayo ng Panginoon. Right now, God is giving you the opportunity na makibahagi sa muling pagtatayo ng kanyang sanktuaryo. Well, kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon. Kung tumanggi ang iba, gagamit ang Lord ng ibang tao. Kaya wag nating ma-miss ang opportunity na ito na makapagbigay sa tahanan ng Diyos. Si Jesus, sabi niya, sa bahay ng aking Ama, maraming mansyon, ipaghahanda ko kayo. At alam niyo ba, yung mga binibigay natin para sa tahanan ng Panginoon, ibinabalik yun ng Panginoon. Ginagawa niya rin maganda yung mansyon natin sa langit, yung tahanan natin, maging dito sa lupa. Kaya nga po mga kapatid, kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos, may trabaho ka sa pandemya, meron kang, business sa gitna ng crisis, God is providing for you. Sinagot ba ni Lord prayer mo? Meron ka bang mga answered prayer? Testimony, meron ka ba? Meron ka bang experience of the goodness of God? Kung meron, hindi lang tayo dapat magpasalamat sa ating mga bibig. Ipakita natin ang ating pag-ibig, hindi lang sa salita, kundi ipakita natin sa gawa. Magbigay tayo sa gawain ng Panginoon. Sa ating Operation Bangon, marami po ang gustong gawin ni Lord sa kanyang sanktuaryo. Marami siyang gustong ipagawa. Kaya, sama-sama tayo. Itayo natin muli ang kanyang sanktuaryo. Thank you. Diyan yung ating GCash, BPI, BDO. If God has blessed you and good to you, give generously. God bless you as you will give. Salamat sa Panginoon. Ayan, sama-sama tayo tumayo sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa mga faithful kingdom partners and mga tumugon sa ating Operation Bangon. Let's read in Hebrews chapter 6, verse 18 to 19. Sabay-sabay basahin natin. Sa pamamagitan ng dalawang bagay na hindi kailanman nagbabago. Hindi maaari para sa Diyos ang magsinungaling sa pamamagitan ng dalawang bagay na yun. Ginawa niya ito upang kayo'y magkaroon ng matibay na kalakasan ng loob
ng mga lumapit sa Kanya upang manangan sa pag-asang inilagay niya sa harapan natin. Verse 19, ito ang ating pag-asa, na katulad ng isang angkla na ating kaluluwa ay matatag at may katiyakan. Ito ay pumapasok doon sa kabilang dako ng tabing. Samahan niyo po kami as we stand in prayer. Father, we thank and bless you. We honor you this morning, God. Thank you for this opportunity, Lord, that we can hear from you. Salamat po dahil pinupuspos mo na kami ng iyong banal na Espiritu. Pinagkakalooban kami ngayon ng karunungan, kaalaman, pangunawa. Ang mga salita na ito ay itatanim sa aming mga bukas na puso. Mabuting lupa na ito'y tutubo, lalago, magkakaroon ng maraming bunga. Bunga na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Bunga na magtatagal. Salamat po, Panginoon, dahil ang angkla namin, kasama ka namin. Ang angkla ng buhay namin sa bawat bagyo, ang iyong mga pangako. Samahan mo po kami, Panginoon, ngayong umaga sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, Lord, committed in their life, in the service to you, Lord, to hear the word. As we expect, speak to us. Speak through us. Bless us with your word, Father. Salamat po dahil ang salita ay magiging pag-asa, magiging kalakasan namin na kahit dumating ang malalakas na bagyo ng problema at pagsubok, maaaring ito may kahirapan o kapighatian, O Diyos. Salamat sapagkat mananatili kaming matatag, hindi matitibag, mayayanig kapagkat nakatayo kami sa bato. Salamat po, Panginoon. And Lord, we pray right now, Lord, that you will heal us emotionally, mentally, spiritually, and even physically by the power of your word. Salamat po dahil aalisin mo lahat ng pangangamba, takot, pag-aalala sa lahat ng mga pangyayari, sa bagyong dumating at mga darating pa, Panginoon. Mananatili kaming nakaangkla sa iyong mga pangako. Salamat po, mangusap ka, magturo ka, mangaral ka, alisin ang mga distraction sa aming tahanan o sa aming lugar. Maraming salamat, Lord. We receive. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord God. Ayan, praise the Lord. Upo na po tayo sa presensya ng ating Diyos. Good morning po sa ating lahat. Pinagpalang araw sa inyo. A happy Sunday. It's been 8 months. Yan na po mga nakalipas na oras, panahon, araw, linggo, buwan sa ating buhay, pero nananatili pa rin tapat ang Panginoon. Amen? Kung na-experience mo yun, pakitype naman dyan. Thank you, Lord. And we thank God for this opportunity for us to again share the Word of God. Alam mo yun, every time we share the Word, we are sharing life. We are sharing strength. Kaya, ready na natin yung ating mga puso na tanggapin, maniwala sa mensahe ng salita ng Diyos. We pray that ito'y maging gabay sa inyong lahat, maging pagpapala, lakas, as we continue in our series, Anchors. Mga angkla, this November, pinag-uusapan po natin kung paano ang barko ay merong gamit sa likod. Maaring sa harapan nila hinahagis yan, yun po yung angkla. Sa tuwing may malalakas na alo ng buhay, sa malalakas na patitinding problema na dumarating, hindi tayo maaanod o hahampasin lamang ng alon at dadalhin sa kung saan-saan. Mananatili tayong nakatayo, nakamatili tayong steady and strong. And our goal for our series is every storm we face in our life, immovable tayo. Because we have anchors. Nakaangkla tayo sa bato na ating Panginoong Jesucristo. Importante po yung angkla. Yung ating Panginoong Jesucristo na hindi mayayanig, hindi siya mauuga. Kaya anuman ang mga lakas ng hangin na dumating, di tayo matatangay. Yung anchors, ito yung mga mabibigat na metal na nakatali sa barko para ma-secure, to fasten, and to be firm. And pinag-usapan natin last Sunday, yung mga tao na nakaka-experience ng alam mo yung malalakas na bagyo, problema sa buhay, minsan sobra ng discourage. Nagpapatangay na lang. Sige, kung saan na lang dadalhin, naghihintay na lang kung ano na mangyayari sa mga susunod na panahon, yung passivity, yung wala nang ginagawa. Kumbaga, yung nawala na sila ng giya o control sa
sa buhay nila na hinayaan na lang nila sa matitinding pagsubok na dumating. And yun po yung na-experience si Pablo in Genesis 27, verse 29 to 31, dahil po sa takot na sila mabangga sa mga batuhan, naghulog sila ng 4 na angkla. Kaya ngayong November, pag-uusapan natin itong 4 na angkla ng buhay natin para hindi tayo matakot. Ang problema dun sa paghulog nila ng angkla, may angkla na silang hinulog, natakot pa rin sila, gusto nilang tumalon ng barko, lilisanin na nila yung barko. Sa atin, hindi tayo tatalon. Mananatili tayo sa loob ng barko kasi dito may kaligtasan. Amen? So yung mga tripulante ay takot, kahit na naka-angkla sila, kasi hindi sila secured Pero si Pablo, sabi niya dun sa kapitan sa verse 31, di ba naalala niya na, kung aalis ang mga tripulante, hindi kayo makakaligtas. Walang takot si Pablo Bakit? Meron din siyang angkla. Last Sunday, pinag-usapan natin yung angkla niya is the presence of God. Alam niya na kahit na siya'y dumaraan sa malakas na bagyo, sira na po yung barko. Alam ni Pablo, hindi siya natatakot kasi hindi siya iniiwanan ng Panginoon. He keeps in mind that the Lord is with him. His anchor is the presence of God. Nakatuon yung kanyang isipan na kahit anong hinaharap ko sa buhay, ang Diyos kasama ko. Amen? And as we review the Lord's presence, it gives us power, strength, lakas para makapagpatuloy, lakas ng loob, mentally, emotionally, na hindi tayo bastang magpanik, hindi tayong masiraan ng loob. It gives us power when we know that the Lord is with us. And also it gives us peace. May kapayapaan, may stillness, magulo man, malakas man ang alon. Paul was there. He has peace and for he know that the Lord is protecting him. Amen. Praise the Lord. And today we will talk about another anchor para kung dumating man ang mga bagyo sa buhay natin, we will be steady and strong. Alright? That's one point. Kasama natin si Lord. But right now, let us study the anchor of God's promises. The anchor of God's promises. Isa po sa angkla na dapat meron tayo sa buhay ay ang mga pangako ng ating Panginoon. The reason why Paul was not afraid of the storm, the reason why Paul doesn't think na tumalon sa barko, palabas, tumalon na lang at lumangoy na lang, is because he has a promise from the Lord. Sabi nito sa Acts chapter 27, 22 to 24, sabi niya, ngayon, pinapakiusap ko po sa inyo na lakasan ninyo yung loob sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo kundi yung barko lamang. Sapagkat sa gabing ito, sabi ni Pablo, tumayo sa tabi ko ang isang anghel. That's the presence of God. Isang anghel ng Diyos na nagmamay-ari sa akin. Hindi lamang tumabi. At sabi rito, may sinabi. May sinabi yung anghel. May pinapasabi ang Diyos sa iyo ngayong umaga. Ang sabi dito, huwag kang matakot. Sabi mo na sa mga kasabi mo, huwag kang matakot. Sabi kay Pablo, Pablo, huwag kang matakot. Kailangan mo humarap kay Caesar at tunay na ipinagkakaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng kasama mo sa paglalayag. And right now, God's message for us is, do not fear. Huwag tayong matakot, mga kapatid. We have the promise of God. God knows every time we are facing a lot of storms, problems, situations, difficult situations in life. Dumarating talaga yung pagkatakot na malunod, na mawasak, na mawala na tayo ng pag-asa. Apostle Paul in their dangerous journey here facing a great storm, but he was strengthened. Pinalakas po siya, mga kapatid. He is given hope. May pag-asa. Dahil bakit? Nakarinig. Nakarinig ng mga pangako ng Panginoon. And it is important for you right now na makarinig ka ng pangako ng Diyos. And yung promises of God na yon, na nagbigay sa kanya ng pag-asa sapagkat Paul knows that the Lord is faithful. Na yung pinaglilingkuran niya ay tapat. Yung nagsabi ng salita na yon, nagpadala ng anghel, ay Diyos na tutupad. Kapag sinabi ni Lord na maliligtas ka, yung barko masisira pero maliligtas ka, pinagkatiwalaan ni Pablo yun.
Alam mo yun, kapag dumaraan tayo sa mga malalaking problema ng buhay natin, mga bagyo, kailangan mo ng pangako ng Diyos. That's what we need. Alam mo yun, you promises ni Lord. And right now, kung paano ka nag-spend time to search for things, for recipes, naghahanap ka sa internet ng mga videos and movies, series na magagandang panoorin, even more. Let us spend time to find the promises of God in the Bible. Alam mo, yung iba sa atin, nahihirapan maghanap sa ating daily devotion. But you know, andyan yung Google eh. Thank you, Lord. Kung kailangan, i-google mo yung mga promise ni Lord sa mga bagyo na pinagdadaanan mo. Whatever storms in life, health, a family, business, God has a promise for every situation. Kaya let us find God's promises in the Bible. Sa binasa natin sa Hebrews chapter 6 verse 19. Ito yung pag-asa na katulad ng isang angkla ng ating kaluluwa. The anchor of our soul. Yung soul, alam natin, yung mind, yung will, yung emotion. Para yung isipan natin hindi gulo-gulo. Yung isipan natin hindi double-minded. Nagtitiwala, hindi. Aasa, hindi. Mag-aalala, matatakot, pa iba-iba. Sabi niya, it's the anchor of our soul. Sabi rin, matatag at may katiyakan. Sure! Sabi sa Amplified Version, this hope, yung word niya, this confident assurance we have as an anchor of the soul. It cannot sleep, SLIP, hindi kayang, alam mo yun, hindi yan wala sa atin. Talagang it cannot break down under whatever pressure bears upon it. Kahit matindi yung pressure, kapag may hawak ang promise ni Lord, you will never be moved. You will never be shaken. You will be secure. You will be strong because the promises of God is strong and reliable. Sabi rito, unshifting. And today, we will give you 3 points about the promises of God. Sobra pong importante nito sa atin. As we find the promises of the Lord, I'll give you 3 points. Number 1, para maging matatag tayo sa bawat storm na dumating sa ating buhay. Number 1 is remind God His promise. Sabihin mo lang, remind God His promise. Sabihin mo sa Diyos, ipaalala mo sa Kanya yung Kanyang pangako. Hindi dahil ipapaalala sapagkat makakalimutin ng Diyos. No. God is not forgetful. When we say we are reminding God of His promise, para sa atin yun, mga kapatid. When we have the promise of God, mga kapatid, at pinapaalala natin, Lord, sabi mo. Ayan yung mga word na ginagamit natin. Lord, you promised. It awakens our faith. It awakens our faith to believe that the Lord will help us in our problems. Put into remembrance the word of God. Sabihin mo sa Kanya, Lord, sinabi niyo po. Are you experiencing problem financially? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Philippians 4:19, Lord, sabi mo, buhat sa hindi mauubos na kayamanan mo. Ibibigay mo lahat ng pangangailangan ko sa pamamagitan ni Jesucristo. Lord, sinabi mo, ibibigay mo. Alam mo mga kapatid, maganda po yung nagiging resulta ng buhay natin. Kung yung mga bagay na gusto nating mangyari, mga bagay na, alam mo yun, pangangailangan mo ay may kalakip na pangako ng Diyos. Remind God His promise. Lord, sabi mo, Deuteronomy 28:11 and 12, pasasaganahin mo ko sa lahat ng bagay. Lord, sabi mo, pasasaganahin mo ko Sabi mo, pararamihin mo yung aking anak, mga hayop, pasasaganahin mo yung aking bukirin, yun yung business mo, yun yung trabaho mo. Verse 12, Lord, sabi mo, bubuksan mo yung langit para ibuhos ang ulan. Lord, nasa na po yung ulan? Come on! Sabi mo, Lord, pagpapalain mo ako sa lahat ng aking gawain. Lord, sabi mo, hindi na ako mangungutang. Sa halip, ako na yung magpapautang. I will lend and not borrow. Let us remind the Lord of His promise. In Jeremiah chapter 1, verse 12, tingin kayo rito, listen to this. Jeremiah 1, verse 12. And I want you to write this down. Write the promises of God. Para ito yung ipapaalala mo sa Diyos. Sabi rito,
Sinabi ng Panginoon sa akin, nakita mong mabuti sapagkat pinagmamasdan ko ang aking salita para isagawa ko ito. Sabi ng Diyos Amplified Version, I am watching over my word to perform it. I say it again, I am watching over my word to perform it. Ang Diyos, pinagmamasdan niya yung kanyang salita. Yung kanyang salita, gusto niya yung tuparin sa ating buhay. Listen, God knows our needs. He knows what we need in life. Kita niya po lahat ng mga pangyayari, lahat ng mga problema natin. But right now, God is moved not with our needs, He's moved by His word. Doon siya nakatingin sa kanyang mga pangako. He is waiting for you and me to tell Him His promises. Tell God, remind God His promises. God moves when He hears His promises. Alam mo yun, kapag sinasabi mo yung salita ng Diyos, kapag pinapangakuan ka ng Panginoon at binabalik mo yun sa Kanya, sinasabi mo yung mga sinabi niyang mga pangako, it changes our view on how we see the things in life. Yung perspective natin. Mas nakikita natin yung power ng Lord kaysa doon sa problema natin. We see the promises. The promises is magnified. His word is magnified and not the problem. Kaya kung may problema ka sa pamilya, remind God His promises about your family. Right now, if you're experiencing problems and challenges in your family, huwag mo lang pag-usapan yung problema mo. Sabihin mo yung pangako ng Panginoon sa pamilya mo. Psalm 112, 2-3. Sabi mo, Lord, yung mga anak ko magiging matagumpay. Kung sila man ay nagre-rebelde, you declare this, my children will be mighty in the land. Sabi sa verse 3, yayaman ang kanyang sambahayan. Ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Alam niyo mga kapatid, alam naman ni Lord problema natin eh. Tama ba? Alam niyo mga pangangailangan natin eh. Yes, we come to Him and we tell Him all our needs, our problems, but huwag tayong tumigil doon. Huwag lang tayong sabihin, Lord, tinan mo yung anak ko, Lord, pasaway talaga, oh. Lord, ito, di na ako pinapahalagaan. Yung asawa ko, wala nang oras sa akin, eh. Hindi ako na-appreciate, eh. Well, after you say your problems to the Lord, I pray, nakasunod na yun yung pangako, Lord, pero sabi mo, in Joshua 24:15, maglilingkod kami sa Panginoon, ako at ang buo kong pamilya. Me and my house, we will serve the Lord. My children will rise up and will call me blessed. Proverbs 31:28, yung asawa ko, Lord, will praise me. Yung asawa ko will admire me, will be happy, will be prosperous. Kaya alam niyo kapatid, let us make a habit of waking up every morning and remind God of His promise. Ang tindi ng sikat ng araw. Alam mo, pangako ng Panginoon yan. Psalm 84 verse 11. Dahil kayo'y Panginoong Diyos ay parang araw. Nagbibigay liwanag sa amin. Pananggalang na nag-iingat sa amin. Pinagpapala nyo rin kami at pinararangalan. Hindi nyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sino mang matuwid ang pamumuhay. Sabihin mo sa Kanya pagkagising mo, Lord, sumusunod po ako sa iyo. Alam ko ngayong araw na ito, hindi mo ipagkakait ang mabubuting bagay. Psalm 27:13, I believe I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Say that with me. I believe that I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Proverbs 4 verse 18, ang pamumuhay ng taong matuwid ay parang sikat ng araw, lalong nagliliwanag habang tumatagal. Lalo akong lalakas, lalo akong liliwanag, Lord, kasi sumusunod po ako sa iyo. Bago ka lumabas ng bahay, just tell God, remind of His promise. Psalm 91 verse 11, Lord, uutusan mo mga anghel mo para ingatan ako kahit saan ako magpunta. Magbe-business ako, nandun ang mga anghel mo. Mamimili ako, nandun ang mga anghel mo. Kasama ko sa biyahe ko, mga anghel mo, saan man ako magpunta. Let us remind God's promise. Remind God His promise. Kung anong sinabi niya, paalala natin sa Kanya. Amen? Number 2, let us pray. Let us pray God's promise. Pray God's promise.
ipanalangin po natin ang pangako ng Panginoon. O, hindi po masama na ipanalangin natin mga challenges natin, problema, we pray for people. Alam mo, Lord, mga needs ko, pinagpe-pray ko. That's wonderful, that's good. It's okay to be honest with God, with our feelings. We pray with our Lord, nahihirapan na ako. But, mga kapatid, do not forget na yung pangako ng Panginoon, yung talagang makatotohanan na gagawin niya. God is moved when we speak and pray of His promises. Alam mo yun, mga kapatid, pag tayo nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng kalungkutan, we pray to God, we tell Him all our frustrations and our feelings. But after that, ipag-pray din natin yung pangako ng Panginoon. Lord, ang sama po ng pakiramdam ko, pero ang sabi ng salita mo, you said, Lord, I pray, sabi sa Jeremiah 30 verse 17, you will restore health back into me. You will heal my wounds in the name of Jesus. Huwag mo na sabihin yung sakit mo, ipanalangin mo yung pangako ng Panginoon. Isaiah 53 verse 5, by the stripes of Jesus Christ, I am healed. Let's pray the promises of God. Isaiah 62 verse 6 to 7. Pakinggan mo to. Isaiah 62 verse 6 to 7. Jerusalem, naglagay ako ng mga tagapagbantay sa iyong mga pader. Watchmen. Hindi sila titigil araw-gabi sa pagbibigay ng babala sa mga mamamayan mo. Sabi dito, kayong mga nananalangin sa Panginoon, huwag kayong titigil sa inyong pananalangin. Sabi mo sa mga kasama mo, hindi titigil ang panalangin. Verse 7, 62:7, powerful to. Huwag ninyong titigilan ng Panginoon. Huwag ninyong tatantanan ng Diyos. Hanggang sa itayo niya muli ang Jerusalem at gawing lugar na kapuri-puri sa buong mundo. As I was telling na, sa panalangin nyo, huwag kayong titigil. Huwag niyong tantanan ng Panginoon, huwag niyong titigilan. Sa Amplified Version, ito yung pagkasabi. You who are His servants, and by your prayer, sa panalangin natin, put the Lord in remembrance of His promises. Put the Lord in remembrance of His promises. Say that with me. Put the Lord in remembrance of His promises. Keep not silent. Sabi sa verse 7, give Him no rest. Give Him no rest until He establishes Jerusalem. Hanggang hindi sumasagot ang Panginoon, hanggang wala pang pagtupad sa pangako, sabi, huwag kang hihinto, huwag kang titigil, huwag kang tatahimik, huwag titigil, ipanalangin natin ang mga pangako ng Diyos. Amen! Sabi mo sa mga kasama mo, panalangin natin yung promise ni Lord. Let's always pray for the promises of God to be fulfilled. I was reading in Isaiah chapter 37, there was a king by the name of Hezekiah. Si Hezekiah po, may kalaban sila, si Sennacherib. Si Sennacherib, marami ng mga tinalo talaga eh. Marami na siya mga nasakop na mga bansa and nagpadala ng letter na sabi niya, hindi ka kayang iligtas ng Diyos mo. Hindi ka kayang iligtas ni Yahweh na pinagmamalaki mo. Huwag mo na lokohin ang sarili mo. Walang magtatanggol sa iyo laban sa akin. Ang dami ko ng tinalo, ikaw hindi ka rin mananalo sa akin. That's the letter. So, with threat, and andun na yung pangungutya kay Yahweh. In chapter 37 of Isaiah, basahin, napakaganda niyan. Nung marinig ni Hezekiah yung balita na yan, well, naturally speaking, talagang outnumbered po sila. Matatalo talaga sila. Kasi marami po talaga itong mga hukbo, itong si Sennacherib, marami na talagang tinalo. Ang ginawa ni Hezekiah, pumunta siya sa templo ng Panginoon para manalangin. And he prayed. He prayed the promises of God. Lord, nangako ka sa iyong mga lipi. Alam mo yun? And ito yung sabi sa sumagot ang Panginoon through prophet Isaiah. Sabi sa Isaiah chapter 37:35. Sabi ng Panginoon, iingatan kita. Ililigtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko. Listen to that. Hindi para sa iyo, Hezekiah, pero para sa karangalan ko magtatagumpay ka. Dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Sabi ng Diyos kay Hezekiah ganito, may kalabang ka, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, ililigtas kita, iingatan kita.
Hindi dahil nag-pray ka lang, kundi dahil ipinalangin mo ang pangako ko. Kasi ang pangako ng Panginoon, yung sa promise niya kay King David, patay na si King David. Pero listen to this, sabi ni Lord, para sa karangalan ko. Kasi ang nangako ay tapat. God will fulfill His promise because of His faithfulness. Pakinggan mo to, ang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng isang anghel. Yung angel na yun, pumatay ng 185,000 na kawal. One angel killed 185,000 one night. Kinaumagahang paggising, wala nang natitirang buhay. Napakaraming bangka. Why God did that? Because Hezekiah prayed the promises of the Lord. Tumupad ang Diyos sa kanyang pangako. Tingin ka rito, kung ang Diyos tumutupad sa pangako niya kahit patay na si David, how much more ikaw na buhay? God will fulfill His promise to you. He will let us experience the promises of God. Why? Bakit He's faithful. Ito yung kailangan natin sa gitna ng mga pagsubok, pangako. Alam mo, pakinggan mo ito, isa sa natutunan ko sa buhay, sa bawat problema, sa bawat paghihirap, sa bawat pagdadalamhati, sa mga challenges na hinaharap natin, meron para siyang manganganak na babae. May kapanganakan ng mga bagong bagay sa ating buhay. Every time there's pain, God will not allow that pain. God will not cause that pain without the Lord allowing something new to be born. Sinabi niya yun sa word na Isaiah 66 verse 9. Sabi niya sa Expanded Bible, in the same way, I will not cause pain without allowing something new to be born. So are you facing pain right now? Are you suffering right now? Speak and pray the promises of God. Lord, alam kong paghihirap na ito, manganganak to sa magagandang bagay. May ginagawa kang magandang bagay sa buhay ko. Mga bagong bagay sa paghihirap, sa problema, merong magandang mangyayari. Let us pray the promises of God. Amen? Panghuli mga kapatid. Yes, we tell God, we remind God of His promise. We pray the promises of God. Nakahanap ka na ng mga promises ni Lord. Panalangin mo yon sa buhay mo, in every area of your life. But this is important, number 3. This is important. Believe God's promises. Believe God's promises. Kailangan maniwala tayo. Natutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. Sabi sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Amen! O magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Tutupad ang Diyos. Gagawin ng Diyos kung ano yung sinasabi niya. Ang kailangan nating gawin ay maniwala. Alam mo yan, hindi tayo lutusan ng Panginoon. Sige, pag-aralan niyo kung paano ko gagawin. You figure it out. Paano mangyayari? Saan mangyayari? Kailan mangyayari? Sinong tutulong? Saan manggagaling ang tulong? No. It's not our job to figure out kung paano gagawin ng Diyos yung mga bagay na hinihiling natin. Kung paano tutuparin ng Diyos yung kanyang mapangako. No. Our job is to believe. Kailangan lang natin maniwala. Sabi mo sa kasama mo sa bahay, maniwala tayo. Natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Pinag-pray mo na, patuloy mong pinagpe-pray, hindi ka tumitigil sa pagpe-pray, maniwala ka. Nire-remind mo si Lord, Lord, sabi mo. You search the scriptures. But the important thing is we believe. We believe. Amen? 2 Kings chapter 7, if you read that chapter. 2 Kings chapter 7, ito si Prophet Elisha. Sobra na pong dehado ang bayan ng Panginoon, kulang na yung supply ng pagkain, tubig. And in chapter 7, verse 1, ito yung sinabi ni Prophet Elisha. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. And this is the word of God. Sinabi niya, nagbigay ng promise. Bukas, sabi niya, sa ganito ring oras, magiging mura ang bilihin sa pamilihan.
Isang pirasong pilak na lang ang halaga ng isang takal ng harina, ganun din yung halaga. Kung baga sinasabi niya, magkakaroon na ng pagkain bukas, sobra na. Kung ngayon ay kapos na kapos, pagdating ng bukas, kasaganahan. Nung narinig to ng opisyal na katiwala ng hari, may narinig eh. In verse 2 sabi, nung narinig ng katiwala, hirap na hirap kami ngayon, tapos bukas sasabihin mo, saganang-sagana. Parang ganun yun ang experience. Crisis ngayon, pandemya ngayon, tapos sasabihin mo, bukas kasaganahan na, nag-uumapaw. Ito sabi nung kawal, kahit na magpaulan ng Panginoon, ulan, rain, sabi niya, hindi magiging ganon kadami ang ani. Well, naturally, logically, syempre, kailangan mo pa magtanim, uulan. Okay, sige, magpaulan si Lord. Tutubo, lalago. It will take time. Hindi agad bukas mamumunga yung tinanim. Tama ba? Yun yung sinasabi niya. Nag-compute. Nag-compute yung katiwala ng hari. Naturally, nag-isip siya. Posible yan? Kahit nga umulan ngayon hindi tutubo eh. Pero ang sabi ng Panginoon, through Prophet Elisha, bukas din sa ganitong oras. Okay na, magiging mura na lahat, magiging maayos ng lahat. Anong sagot ni Eliseo? Doon sa katiwala ng hari na hindi naniwala. Anong sabi? Makikita mo yun na mangyayari. Makikita mo na mangyayari yun. Pero, hindi ka makakakain kahit ano. He was telling, doon sa hindi naniniwala, makikita mo mangyayari pero hindi mo yun mararanasan. And for that moment, meron pong 4 na ketongit. Nasa labas, nag-iisip sila. Alam mo yun, hindi sila makapasok. Wala nang pagkain sa loob. Mamamatay na tayo sa gutom sa loob. Pag pumunta naman tayo sa kaaway natin, susuko tayo, pwede nila tayong patayin o buhayin. Sige, mag-ano na lang tayo, magsapalaran na lang tayo. Ang ginawa ng 4 na ketongin na ito, pumunta sila doon sa kalaban. At habang sila'y nagkakalakal, habang sila'y papunta, alam mo, ginawa ng Panginoon kinagabihan. Ipinarinig ng Panginoon na yung kanilang mga lakad ay tulad ng mga sundalo, ang mga ingay ng mga karwahe, kabayo. Kaya sabi ng mga kalaban nila, naku, ang dami na inupahan ng Israel. Naku, ang dami nila. Takas na tayo. Tumakas yung mga kalaban, nagtakbuhan, iniwan na nila yung kanilang mga gamit doon, mga pagkain nila, yung mga kabayo, asno, mga ginto nila, iniwanan na nilang lahat doon. Dahil nakarinig sila ng maraming yabag at takbo ng mga karwahe sa sobrang nilang takot, iniwan lang lahat. God made the footsteps of these 4 lepers to be the sound of an army. At nung pupunta nga sila doon, pagdating nila, sabi nila, ano nangyari? Bakit walang tao? Nakita nila yung mga loots, yung mga iniwanan ng mga kalaban nila, kaya ginawa ng 4 na ketongin, nag-report sila doon. Nag-report sila. Yung mga kalaban po natin, wala na sila. Kaya alam mo, ginawa ng hari, nagpasin at nagtinisat, sabi nung sumigaw yung nagbabantay, wala na tayong mga kalaban. Pinakita ng mga lepers, sabi nila, puntahan nyo po, tingnan nyo. Alam mo, nangyari, nagtakbuhan po yung mga tao. Nagtakbuhan yung mga tao papunta doon sa mga loots, sa mga gamit ng kanilang mga kalaban para i-check. At sa sobrang pagmamadali ng mga tao, etong kawal ng hari, natumba. Natumba yung opisyal at natapak-tapakan siya. Nagkaroon ng stampede. At doon sa pagkatapak sa kanya, namatay siya. At natupad yung sinabi ni Eliseo, na makikita mo, malalaman mo, na bukas din, magkakaroon na ng kasaganahan, may pagkain na mura na, pero hindi mo ito masasaksihan. Huwag tayong tumulad sa kawal na ito, na dahil sa kanyang hindi paniniwala sa pangako ng Panginoon, hindi niya nakita yung katuparan. Alam niyo, may mga pagkakataon sa buhay natin, kapag tunay tayong nananampalataya sa Diyos, hindi natin naunawaan. We need to turn off our mind. Hindi ka na mag-iisip, hindi ka na magko-compute. You will just believe, and that is faith. Dito nag-work yung faith natin na hindi natin alam kung paano mangyayari, but we believe that God will do the impossible. Minsan yung faith, hindi natin na-explain lahat. Tama ba?
Don't try to explain things. Don't try to compute kung paano gagawin ng Diyos. We think natural, but God works in the supernatural. Sige nga, i-compute mo nga sa akin yon. Paano binuksan ng Lord yung dagat na pula at nakadaan yung milyon ng mga Israelita? I-compute mo nga sa akin kung paano itong tatlong magkakaibigan na Hebreo na si Meshach, Shadrach, Abednego ay hinagi sa pugon. Pero hindi sila nangamoy usok, yung kanilang mga balat ay hindi nasunog, balahibo, mga damit hindi nasunog. Can you imagine that? Can you just tell me, paano manganganak si Sarah na lola at baog na? God works in the supernatural. When we speak of His promises, we just need to believe. Sabihin mo sa mga kasama mo, huwag kang mag-compute, maniwala ka lang. Turn off your mind. Hindi natin trabaho kung paano gagawin, saan mangyayari, kukomputin mo, o may process yan. No! When God moves, He moves and nothing can stop Him. God is a God who is almighty, kaya niyang gawin lahat, mga kapatid. Amen! He can open doors no one can shut. He shut doors that no one can open. Let us believe the promises of God. Bukas, kinabukasan, nangyari na, kaya I declare din in Jesus' name na mararanasan natin ang katuparan ng Panginoon sa ating buhay. This year is a year of new levels, Lord. We declare your word over our lives. Let us experience new level in our lives in Jesus' name. Psalm 30 verse 5. Maaring maraming nangyari ngayon. Andiyan ang bagyo, ang pandemya, ang virus, sobrang mga pagsasara ng mga bagay sa buhay natin. Kawalan, let us receive the promise. Let us believe the promise. Dahil ang kanyang galit hindi nagtatagal. Yung kabutihan mo, Lord, magpakailanman. Amen. Maaring ngayong gabi may pagluha, pero pagsapit ng umaga, meron na kaming ligaya. In Jesus' name. Maaring iba sa atin nagtatanong, Lord, dami ko pinagdaanan ngayon. 8 months na, Lord, dahil bagyo, virus, pandemya, nariyan na sasabihin natin, sumusunod naman ako sa iyo, Lord. Nag-worship ako, nagbibigay ako, sumusunod ako sa prayer, sa giving, nagbabayad ako ng ikapu. Kapatid, we are not exempted to those challenges. We are not exempted in the storms. But hold on to the promise of God. Sabi niya, Isaiah 61:7, sa halip na kahihiyan, dodoble ang matatanggap ninyong pagpapala. We receive that, Lord. Dodoble ang pagpapala sa inyong lupain. Talagang masisiyahan kayo at matatanggap sa matatanggap nyo. Magiging maligaya kayo magpakailanman. Maaaring pag nakikita mo ngayon, Lord, ano ba talagang gagawin mo? Parang hindi maganda yung nangyayari. Receive the promise. Believe the promise. Remind the promise of God. Remind yourself. Remind God. Let us pray the promise. Philippians 1 verse 6. Ang nagsimula ng mabuting gawa, siya rin magtatapos sa araw ng Panginoon sa Kristo. Sabi sa Message Translation, ang ganda nito, God who started this great work in you would keep it and bring it to a flourishing finish on the very day of Jesus Christ when He appears. Parang si Job, hindi niya alam mga nangyari niya, pero sabi niya, the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. And Lord, we receive that na mas lalo mong pagpapalain, o aming Diyos, Panginoon, ang aming mga huling araw kaysa higit pa, Lord, kaysa dati. In Jesus' name, sa mga nakalipas na 8 buwan, mas magiging pagpapala sa amin ang buwan na ito. Let us cast out our anchors. Let us hold on to the promises of God. Let us believe the Word and His faithfulness. Remind the Lord of His promise. Let us pray God's promise. Let us declare and let us believe that God will do these things. Kapag ginawa mo yung kapatid, bibigyan ka ng pag-asa. Bibigyan ka ng kalakasan. Mapagtatagumpayan mo lahat ng bagyo sa iyong buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord God. We bless you. We thank you, Father. We praise your name. Thank you for your promises. Salamat po sa dami ng iyong pangako. Joshua 24:21-45. Wala ka pang pinangako na hindi mo tinupad. Yes, we receive that. And Lord, this is our prayer. Umasa kami sa pangako mo.
Maring kami shaky na. Maring kami parang yung faith namin wavering. Double-minded, nagdadalawang isip. Maraming pangangamba at takot, Father. But right now, ito yung angkla ng aming buhay. Pangako mo. Help us to remind you, Lord. Find Bible scriptures, Lord, yung Bible verses in the scripture, Lord, na yung mga pangako mo hahanapin namin. Papanalangin namin. Paniniwalaan namin. Can we just close our eyes and bow our heads today? Father, we thank and bless you for your word. You are faithful. Tulungan mo kaming gawin ito. Lahat ng salita na ito ay maging buhay po namin. Patawarin mo po kami kung ang pag-asa namin ay nasa aming trabaho, negosyo, kumpanya, tapos Lord, nawala ng hina. Pero right now, Lord, sa iyo namin inilalagay ang aming pag-asa. Ikaw po magpapalakas sa amin. You are a sure foundation. You will keep us firm, Lord, and immovable. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Patawad po kung puro na lang pagko-complain ng aming panalangin. Patawad po kung hindi na namin, nakakalimutan na namin na magbasa ng iyong salita sa mga pangako mong binigay. At lumalapit kami sa iyo, Lord, at umaasa kaming muli sa iyong katapatan kahit hindi kami tapat. Some of us, Lord, may mga pangako kaming binitiwan pero hindi namin tinupad. Pero salamat that you are faithful even we are faithless. Thank you for your mercies are new every morning. And Lord, right now, we want to receive that mercy. If you're that person tonight and you're saying, I want that hope. Gusto ko yung pag-asa ng pangako ng Panginoon. Humingi tayo ng tawad at isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Can you just close your eyes and bow your heads? If you're that person today, just lift up your hands to God everywhere you are. Taas mo lang yung dalawang kamay mo. Sabayan mo ako sa panalangin. Father, sabi mo sa Kanya, in Jesus. Sabi mo sa Kanya, Lord Jesus. Come on, pray. Patawarin mo po ako. Makasalanan ako. Marami akong pagkukulang. Marami akong pagdududa. Hindi ako naniwala. Panginoon, patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po ang puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa mga pangako mo. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa banal na Espiritu. Salamat sa mga pangako mo. Salamat sa iyong katapatan. Tulungan mo po akong magtiwala. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Praise the Lord. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe pinatawad ka na ng Panginoon. Kung may mga pangako ka na hindi tinupad right now, tuparin mo yun, kapatid. Kung ikaw ay nangako sa Lord ng mga pagsunod, paglilingkod, pagbibigay, alam mo, God wants to bless you. God wants to give you, and He wants to experience you a life that is abundant and overflowing goodness of God. Gusto ni Lord yun, mangyari sa buhay natin. Sabi doon, magliliwanag ang mga buhay ng mga matutuwid. And He will not withhold good thing. Hindi niya i-withhold, hindi niya pipigilan yung mga mabubuting bagay sa mga sumusunod sa Kanya. And right now, make a decision to follow the Lord, to obey His commands, and be faithful sa ano yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pinatawad ka na ng Diyos, kapatid. Nilinis ka na sa iyong karumihan. Kinalimutan ng mga kasalanan. Ihinagis na sa ilalim ng dagat para wala nang makakita. Right now, this is a new beginning, a new start for every one of us. I pray that you will honor God in your life. Amen? You are forgiven. God has given you new life. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. And before anything else, tapos na tayo in 5 minutes, but let us pray for one another. Let us pray and remind God kung ano yung mga pangako niya sa buhay natin. Do you have a promise of God? Kung wala pa, buksan mo yung Bible mo. Makikita mo yung pangako ng Diyos. Kung kailangan, i-google mo para makatanggap ka ng promise ni Lord sa iyong sitwasyon. Amen. One more time, let's close our eyes and
bow our heads to God, and if you need hope, if you need strength, let us pray for one another. Sabay-sabay tayo manalangin. Panginoon, salamat po for this morning. Thank you for this word, that you are faithful. Kahit, Lord, hindi kami tumutupad sa pangako namin, hindi kami nakakasunod, hindi kami nararapat, patuloy mong tinutupad ang iyong mga pangako. And right now, Father, we bless and thank your name. Bigyan mo po kami ng pag-asa na kaming lahat ang aming isipan, mga mata nakatuon sa iyo, Panginoon Jesucristo. That even we face storms in our life, hindi kami madadala ng mga alon sapagkat matibay ang aming angkla. Nakaangkla sa bato na hindi matitinag. Salamat po, Panginoon. I pray, Lord, as we pray, as we remind you of your promise sa mga salita mo, Lord, ikaw ay Diyos na tutupad sa iyong mga pangako, sa iyong panahon, sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming patuloy na manalangin. Some people, Lord, tumigil na sa panalangin of your promises, but right now, you're giving us the fire of the Holy Spirit. Patuloy kaming maniniwala, patuloy kaming mananalangin. Kung kami man ay tumigil at tumahimik, hindi na kami mananahimik pa, Lord. Sasabihin namin sa iyo yung mga pangako mo. Pangako sa aming pamilya, sa aming negosyo, sa aming sarili, sa mga ine-expect namin, sa aming buhay, we will just declare your promises, O Lord. You are faithful. You watch over your word to perform it, Father. Kaya maraming salamat po. Thank you for the hope. Thank you for the strength. Thank you for patience. Tulungan mo kami maghintay. And Lord, increase our faith. Awaken our faith, Lord. Na maniwala. Tulungan mo kami hindi magkamali na mag-compute. Na bilangin. Pag-isipan kung paano mangyayari, Lord. Tulungan mo kami na maniwala sa mga sinabi mo sa amin. Alisin mo, Lord, ang mga pagdududa, pag-aalala, pangangamba, pagdadalawang isip. Papalitan mo ng pananampalataya sa Diyos na nagbitaw ng kanyang salita na hindi tiyaya ng tao na nagsisinungaling. Hindi nagbabago ka, Lord. Salamat po. Hindi ka kailanman magsasabi at hindi mo gagawin. Hindi ka mangangako na hindi mo tutuparin. Kaya, Panginoon, pinupuri ka namin. We thank you for receiving that strength. We're receiving hope. We're receiving peace in our hearts. We're receiving joy. We are receiving the fulfillment of all your promises. Sabi mo, Lord, wala ka po, Panginoon, ni isa man na pangako na hindi mo tinupad. Lahat ay tinupad mo at patuloy mong tutuparin sa aming mga buhay. Tinatanggap namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon. Ang lahat ng tumanggap, sumigaw ng Amen. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Clap our hands to God. Praise the Lord. Woo! Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Yes, good morning. Salamat sa Panginoon. Pinagpala po kayo. Happy Sunday to everyone. Thank you, Lord, for joining us on our Sunday service. Thank you, Lord. Ayan. Salamat sa Lord. Sorry. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo sa lahat ng tumanggap ng pangako ng Panginoon, sa lahat ng mga naniniwala, sa lahat ng patuloy na umaasa sa ating Lord. Sabay-sabay. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Sigaw po, powers in you. Messiah. The Jesus Christ, the King of Kings, and the Lord of all Lords. Tandaan natin, mga kapatid, tapat ang nangako. Tutupad siya sa lahat ng kanyang sinabi. God bless you. Have a great day. Have a great weekend. See you again.